pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo ay nasa bahagi ngayon ng pangalawang pangalawang module. The last meeting, we had our discussion on and about doon sa fundamentals of massage. We have learned so far regarding doon sa ang history ng pagmamasahe, saan po tayo nagsimula. And then we also have discussed about the various benefits of massage. And yung mga benefits na yun ay napag-alaman natin yung ano-ano yung mga iba't ibang physiological and even the psychological and miscellaneous effects, no, or benefit of massage. And then we also have tackled about patungkol naman doon sa mga indications and the contraindications. Saan at kailan nire-recommend ang masahe, and then saan naman siya hindi pwedeng gawin. And then doon naman sa contraindications, mayroon naman tayong dalawang uri ng contraindications. If you remember, we also discussed about locally contraindicated, and then pinag-usapan din natin yung systematically contraindicated. So yun po yung mga talakay na ginawa natin in the previous lesson. And then we have also discussed about the difference. Ano po yung similarities and difference between what we call as the wellness massage and the therapeutic massage. So, yun po yung mga kabuuan ng ating pong talakayin. And by the way, just to refresh everyone, the textbook that we are using, ito po yung ating ginagamit na textbook. This is the complete reference manual for DOH Massage Therapy Licensure Examination. So, pwede nyo masundan dito yung ating mga discussion. And if in case wala pa kayong kopya, you may PM me. Or in case naman na gusto nyo magkaroon ng soft copy, pwede nyo ito ma-download or pwede nyo ma-check sa ating website www.ausaonlineschool.com. So, yun po. At tulad nung binabanggit po natin, please remind your friends, yung mga nauna mga students natin sa AUSA, na mandatory po ang ating refresher course. I cannot recommend anyone to take the DOH examinations ngayong December kung sakasakaling hindi nakapag-enroll sa refresher course. Why is that? Kasi alam naman po natin at katulad ng binabanggit ko sa inyo noong mga nakalipas na mga buwan, na napakalaki po ng changes, no? Kasi hindi na po yung dating committee ang humahawak na examination, sapagkat ang humahawak na ngayon ay yung dati ay Health Human Resource Development Bureau or HSRDB. Ito ay nailipat ngayon sa Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Sila ngayon ang humahawak na examinations, and definitely ang laki ng mga pagbabago kasi yung mga tinuturo natin nung araw ay hindi na siya applicable sa ngayon. Kaya sa nakalipas na examination, if you remember, ang plano ng DOH kasi na-delay ng maigi yung examination. But we tried to write the Secretary of Health. Nag-request po tayo na pwedeng agahan po kasi almost magto 2 years ng delay yung examination, at pumayag naman ang DOH kaya natuloy yung examination ng August 14 to 18. Ngayon, kung titingnan natin ang data, ang result ng examination na yon, mapapansin natin na almost 50%, no? 50% ang national casualty. Tama ba yung term na yon? National mortality. Hindi po casualty. Mortality rate ay napakataas. Why is that? Kasi po nung tinanong natin yung mga estudyante natin na nag-exam, and dito naman iba sa inyo, nag-shift na po yung examination. Kasi nung araw, ang most of the examination items are cognitive, yes, pero more objective, no? Same pa rin, multiple choice, pero the way questions are being asked ay napakalaki ng pagkakaiba. Ito ay nag-shift na towards doon sa analytical at yung situational, no? Kaya sa mga darating pa ng mga sessions natin, hinintay ko lang na mag-gather po yung mga information na kinakailangan natin, sapagkat plano natin na magkaroon tayo ng pag-aaral kung paano natin i-handle ang ganitong uri ng pagsasanay, no, ng pagsusulit ng DOH. Kaya ulitin ko, tulad nung sinasabi natin, mandatory ang refresher, kasi kung hindi kayo magre-refresher course,
some of you are trying to insist na kasi nakapag-training na, pero that was 2 years ago. Ang laki na ng mga pagbabago. They would like to take the examination, pero kung akong tatanungin, honestly po, suicide po yung mangyayari po na yan. Unless po kayo ay magkaroon po ng panibagong pananariwa ng mga materials ng DOH, and then maintindihan natin the way questions are being asked, may turo sa inyo kung paano yung gagawin, hindi lang sa theoretical, no, pati din sa oral practical examination. Inaano na nila parang ini-emphasize ng DOH na kailangan maituro yung papaano i-apply yung mga learnings natin, no, bilang massage therapist. Ano yung mga learnings natin, and then how do you apply in a given situation, yung mga learnings na ibinigay sa atin sa inyo ng DOH. So yun po yung natin, yun po yung ating pong dahilan kung bakit po natin ginagawa. Now, some people were complaining bakit may bayad. Well, definitely kasi wala namang, hindi naman pwedeng libre, no, lalo sa online. Ang online na yan natin ay marami yung mga bayarin, no. And in fact, I already in the past offered, sinabi ko na nga magpi-50% discount. There was even a time sinabi ko, sige, free na lang, enroll lang kayo. Pero the others are yet hesitant, no? So hindi nila nakikita yung importance ng pagkakaroon ng refresher course. Yun lang yung in-emphasize natin, na we would like to help everyone na maging LMT kayo, but please try to cooperate, no? Because if you don't, then wala kami magagawa. Kahit anong gagawin natin, hindi naman pwede na ipipilit nyo yung sarili doon. At yung iba kasi mayroong idea sila na kung mayroon ng certificate of completion, pwede na kami pumunta ng DOH. That could never happen. Ulitin ko po, hindi po pwede po na bitbitin nyo po yung mga requirements. Mayroon po kayong COC at dadalhin nyo po sa DOH. Hindi po kayo papansinin doon. Kasi ibabalik kayo sa institution, kasi institution na magi-endorse sa inyo para kayo makapag-DOH. So yun po, we are trying to make things easy for you, no? Kaya tayo nagpapasalamat na meron tayong ganitong platform, kasi kahit nasaan kayo, yung mga estudyante natin na nasa ibang bansa, we have some people sa US, sa Chile, sa Turkey, yung mga Pinoy na nandoon na gusto din mag-LMT ay nagkakaroon ng chance na magkaroon ng ganitong training. So yun lamang po ang aking paalaala para sa lahat, and I hope ma-share po ninyo sa iba, because at tulad ng sinasabi natin, we are doing this for you, no? Ginagawa namin ito para sa inyo. Ngayon, kung malapit-lapit lang kayo sa Gensan, because right now we are now based dito sa Gensan, then we could probably have a face-to-face, just like what I've been doing sa mga estudyante natin for the past few days, no? Talagang pinupuntahan ko sila sa mga kanya-kanya malalapit na probinsya at nagkakaroon tayo ng ganung interaction. But since ang iba sa atin ay malalayo, so we cannot force ourselves to be there and be present, no, at the same time. Kaya ang ginagawa lang natin is whenever we have this kind of an interaction with the others sa ibang areas, ay tinitiyak natin na naka-video po lahat yon at ina-upload natin sa ating YouTube channel, no? So ang ating official YouTube channel ay Benji Eugenio LMT. Lahat po, we have almost mga over 80 or nearly 100 videos na po na ginawa po natin on top of the almost 1,000 videos na accumulate na natin, no, dito sa ating site na ito. So moving forward, unless if you have questions, paki-relay na lang po maya-maya po, no. And by the way, ang ating time schedule for those who just came in, tayo nagsimula ng 10:30. We will end at 11:30. We will have a short break for 30 minutes. And then proceed tayo ng ating 12 o'clock session. And then magtatapos tayo ng 1 o'clock. Now, gusto ko lang din pong ipaalaala sa lahat, kasi po kasalukuyan po ay ako ay enrolled sa isang doctoral program, at akala ko po kasi ako ay lumipat na dito sa Gensan and I'm enrolled sa Capiz State University. Akala ko ma-accept na ako din sa aking sa aking classroom instructions, kasi may special arrangement na ako, no. This is going to be my last semester ng aking doctoral. Kaya baka maiipit po yung aking schedule, kasi ang aking technically po every Saturday yun po yung klase namin whole day, no, sa aking doctoral class, and I still have 4 subjects enrolled right now. Kaya maghanap ako ng ibang schedule na kung saan ay itutuloy natin, no, kasi hindi ko na pwedeng gamitin yung Saturday schedule, kasi maiipit na yung aking doctoral program, no. Magtatapos na po ako niyan this year,
and hopefully magkakaroon na po ako ng comprehensive exam next year. So, yun lang po, banggitin ko po sa inyo, by next Saturday, wala na tayong Saturday class. I will try to check my schedule kung pwedeng gawin natin ng gagawin natin ng Sunday. Tingnan ko din kung anong oras sa Sunday. You let me know whatever you prefer schedule is. And then kung tingnan din natin kung pwede din ng MWF, something like that, no? Kasi mayroon pa rin po akong mga ibang activity, online activity that's ongoing right now. So ulitin ko po, wala matitigil po yung Saturday class natin na 2 hours, no? Effective today, and then by next Saturday or next weekend, I will just make an announcement kung aralin ko yung schedule para hindi ma-sacrifice yung aking pag-aaral din ng aking doctoral program. Okay, tuloy tayo sa ating topic for today, which is massage therapy application. Ano ba yung massage therapy application? What are the things that we have to learn about this course, no? Itong topic na ito, itong module na ito. Number 1, for you to be able to identify and explain the massage therapy processes. Ano yung mga massage therapy processes, no? So, if you remember, we have talked about the pre-massage, massage proper, and the post-massage. Yun po yung massage therapy process, which are key element dito sa ating DOH massage licensure examination. At ang sumunod naman, you would be able to know and apply various massage strokes, variations, and sub-variations. Now, if you notice, as we have mentioned kanina, hindi natin po mapuntahan po ang lahat ng mga areas, no, particularly yung mga nasa far-flung areas. Kaya dapat sundan nyo na maigi yung ating mga postings, yung ating mga upload sa YouTube. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Benji Eugenio LMT na YouTube account, please subscribe now. And then, paki-click na rin po sa gilid po ng subscription. Meron pong notification bell. Nakalagay po doon yung notification bell. Paki-click nyo rin po para anytime na may mga bago tayong mga upload na mga YouTube videos ay doon magkakaroon po kayo ng ma-update po kayo, no, regarding that information. Okay. So ang sumunod naman ay for you to be able to also have a refresher, kasi this is a refresher course, hindi po ito yung detailed course na ginagawa natin karaniwan, regarding doon sa massage therapy licensure performance protocol ng DOH, no. Ito yung tinatawag na LPP, no. Ito yung patungkol naman doon sa pagtitik ng vital signs, paggamit ng mga iba't ibang mga tools, no, para doon sa evaluation na kabahagi ng ating buong massage process sa pagmamasahe. Okay. So moving forward, tuloy tayo ngayon, balik-tanawin natin yung mga definition of terms, ano yung ibig sabihin ng salitang, yung mga katawagan na karaniwan natin ma-encounter dito sa ating pag-aaral. Yung number 1 is the application. Ano yung ibig sabihin ng application? Technically, this means process of applying something, no? So yung isang bagay na in-actualize natin, na nagkakaroon ng reality yung pagsasakatuparan na yan ang tinatawag na application. So this is different from application na ma-encounter naman natin sa IT, no, kasi application yung app na yung sinasabi, these are the tools na ginagamit doon sa isang particular application na mayroong tinatawag na mga coding, etc. Ang sumunod naman ay ang salitang assessment. Ano ibig sabihin ng assessment? Assessment is an evaluation of the health status of an individual. Yung context ng ating talakayin ay patungkol ito sa oral and practical examination. Okay, so ang sumunod naman ay documentation, material that provides official information that serves also as a record. Ito yung documentation. Ito yung sa ating oral practical examination, ito yung mga forms, no? You have the 3 forms. If you remember, meron tayong client intake form, and we also have the SOAP form, subjective, objective, assessment, and plan. And then we also have the 3rd form, which is the post-evaluation form. Okay. Ang sumunod naman ay ang definition o ang katawagan patungkol sa massage therapy, no? So massage therapy here is defined as the process of kneading or manipulating a person's muscles and other soft tissues in order to improve their well-being or health.
So yun po, no, yun po. Pag sinabi natin massage therapy, ito ay isang uri ng kagalingan na ang gamit ay ang manipulation sa pamamagitan ng ating mga kamay, no? So nandiyan po technically nandiyan po yung 5 strokes na sinasabi po ng DOH, no, sa ating pong aralin na effleurage, petrissage, friction, tapotment, and vibration. Ang sumunod naman ay ang palpation. Okay. Palpation is an assessment of the body by touching. Now, itong term na to reminded me about the exam previously nung last month, no? Ang sabi ng mga estudyante, I think some of you are here, ang sabi nila ay yung palpation daw paulit-ulit na lumalabas, no? Kasi doon sa aspeto ng sa situational, may mga choices, no, kung paano yung paano mag-determine ng condition, no, yung mga kung ano yung mga indicators at yung gamit yung mga palpation, yung mga sensory and everything, no? So ito yung mga isa sa mga malimit, no, na lumabas doon sa examination ng August 14 to 18 hanggang doon sa oral practical examination. At ang sumunod naman yung ROM, ito din na madalas narinig ko na po sa mga nauna sa inyo at sa mga nag-exam na sa inyo at even from other institutions, narinig ko rin po na yung ROM lumabas po siya, no? Ibig sabihin po noon range of motion. So kasama po siya sa mga choices na nangyari po. Range of motion or ROM is an extent or limit to which a part of the body can be moved or around a joint. So ibig sabihin noon yung mobility, no, yung paano na ikikilos yung mga upper extremities or even the lower extremities. Ang sumunod naman, ito naman yung sensory assessment is a form of assessment that uses human senses, particularly the sense of touch, no? So yun po yung sensory assessment, no? So sa pamamagitan ng ating senses, sense of smell, sense of touch, sense of hearing, sense of sight. Ganun po. And then stroke refers to a single uninterrupted and complete movement or process. So yun po yung ibig sabihin po ng stroke. And for our purposes sa DOH, mayroong limang strokes do na mention na natin yung kanina. And then ang sumunod naman ay eto, no, visual assessment, which means the visual examination of the client's physical conditions such as the texture or tone of the skin. So ino yung nakikita, no? Kung nakikita ba natin kapag ang skin na mayroon pong inflammation, 'di ba? Nagkakaroon po siya ng reddish color. So, yun po, ng tone ng skin, kung ano po yung ayos ng skin, kung normal o hindi normal, meron pong vast difference po siya. At ang panghuli, vital signs. Ibig sabihin ng vital signs these are clinical instruments, specifically pulse rate, temperature, respiratory rate, blood pressure that indicate the body or state of body's function. Alam naman po natin na yung vital signs na ito yung magbibigay ng daan, no, upang whether or not pwede nating bigyan ng masahe yung ating client, no. So doon po natin kailangan magamit po ang tool na ito para maging safe po tayo na i-execute po yung massage. Okay? So katulad ng binabanggit natin, mahalaga po na before kayo mag-exam sa DOH, meron kayong mastery regarding sa paggamit ng inyong mga BP apparatus, no, yung iyong body temperature, the other indicators, no, na kaakibat ng ating pag-aaral. Okay. So tuloy tayo ngayon, tulad nung nabanggit natin yung 3 stages of massage at as a refresher course, balik tanawin natin, no, kung ano yung mga bahagi ng ating pong 3 stages of massage. So number 1, ito po yung ating pre-massage. Ano po yung pre-massage? As the word itself says, this is something that we do before the massage proper, no, before the massage implementation or execution. Ano po yung dalawang major part ng ating pong pre-massage, no? Mayroon tayong dalawa. Ano po yung dalawa na yon? Una-una yung preparation at yung pangalawa ay documentation. So what is involved or what happens during the preparation stage? The therapist prepares the massage table and the paraphernalia for massage. So yun po yung paghahanda. Pero gusto kong ding banggitin kasi mayroon po tayong parang preliminary ng pre-massage, no? Ano po yung preliminary ng pre-massage? So if you remember, tinuro po natin, no, 'di ba, yung
from the very beginning, pag tinawag po kayo, papasok na ka sa examination room, and then lagi nating sinasabi, kailangan yung inyong appearance, no, properly groomed po kayo, and then when you carry your equipment or your paraphernalia, no, bit-bit nyo na po yung inyong paraphernalia, dala-dala nyo na po, nandito na po lahat ng inyong mga gagamitin sa examination. And then tulad ng sinasabi natin, ang ating presentation kinakailangan yung impressive, no? Pag sinabi impressive, kailangan pag humarap tayo sa ating assessor, we face our assessor with the confidence that we got bilang isang nagsanay para sa ganitong uri ng pagsusulit, no? So, yun nga, parang public speaking po yun, no? Kahapon, ako po ay nagkaroon evaluation sa Coronadal City at yun yung in-emphasize natin, no? Kailangan pag kayo nagsalita, you speak from the diaphragm. You don't speak coming from with your, parang nasa liig na napipiyok yung liig. Kailangan mag-inhale na maigi, inhale, and then you start talking, no? So, pagka-inhale mo, good morning sir, ako po si examinee number 001. Nandito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. So ganun po yung inyong ganun po yung presentation. Kailangan very confident po kayo, no? At ako'y naniniwala katulad ng mga ibang nagtuturo na when it comes to presentation, mas mahalaga po yung first 5 seconds, no? Ano pong ibig pong sabihin nun? Yung first 5 seconds na encounter, because meron tayong kasabihan, first impression is lasting, no? So yung una mong encounter with your assessor, dapat magpakita ka na ng iyong confidence, no, na ikaw ay handang-handang humarap, no, sa pagsusulit na ibibigay sa inyo ng DOH. Kaya yun ang kahalagahan ng paulit-ulit kong sinasabi, yung practice, because there is no substitute to constant practice. If you don't practice, do not expect to pass the exam ng DOH. Ganun lang po kasimple po yung equation po nun. Kailangan po nyo ng practice, kailangan po nyo pagtuunan ng pansin, kailangan nyo pagtuunan ng oras upang sa gayon ay pagharap nyo po sa assessor, idire-diretso na po yung inyong performance. Now, let me correct or let me disabuse your mind, no? Kasi ang iba, parang sinisikap nila na maging perfect, no? Huwag kayong umasa na mapi-perfect ninyo yon, no? Kasi kahit sino naman, kahit na ako, I myself, hindi ko na masasabing pag ako humarap sa assessor, perfect yung presentation ko. There would be always gaps, there would always be errors. There's a big possibility na magkakaroon ng problema. Pero the point there is, generally, kapag ikaw ay sanay na, no, kapag ikaw ay nagbigay na ng sapat na panahon na pagsasanay, is may deliver mo yung inaasahan sa iyo ng iyong assessor. Nakuha niyo po 'yon? So ganun po 'yon. Wala pong excuse sa akin po. Wala pong excuse yung walang practice, no? Tapos harap kayo sa assessor, talagang mahalata niya. Ako kahapon, ilan yung mga nag-exam kahapon sa oral practical, talagang mahalata mo yung mga hindi talaga nagsanay, no? Hindi nag-training, hindi nag-review, hindi nagbabasa, mahalata mo yan agad, no? There's no way to hide the fact na hindi ka nakapaghanda. But ikaw ay nakapaghanda, dire-diretso ka. Pero kung maaari kang nagkamali, madali lang mag-correct, no? Madali lang sa English yung mag-rectify ng error. Kasi kabisado mo na. Okay? So yun po yun, no? Kaya ayun, yun yung mga bagay-bagay na pag-usapan natin in a little while. And then, client assessment. So, yun po yung client assessment, gamit po yung tatlong forms. What are these forms? Yung tatlong forms na yun ay yung ating client intake form at yung SOAP form. And then, of course, yung post-evaluation form. So, dito po sa client assessment form, ito yung guide natin para makuha natin yung information na kinakailangan natin at ma-validate, hindi lang ma-validate, kundi maging means para yun ma-validate natin yung information, no, na gusto nating makuha upang sa gayon ay mayroon tayong solid ground sa pag-perform ng ating pagmamasahe. Now, tandaan uli natin yung konteksto po nito, examination ng DOH. Kaya yun yung kahalagahan na kabisado natin ito at lalo tigit yung bahagi ng pag-perform na nung vital signs taking ika nga, no. Okay. So, sa massage proper naman, yung actual application of the 5 basic strokes. Ano po yung sinabi natin kanina? There are 5 basic strokes, di ba? Namely, effleurage, pétrissage, friction, tapotment, and vibration. So, there are 5 of them. Ngayon,
ano po ang ina-expect po sa inyo ng inyong assessor? So number one, kabisado nyo unang-una, ano ba yung mga description ng mga nung isa sa mga or ng mga bawat isa ng 5 basic strokes na yan? Ano naman yung kanyang rationale? Pag sinabing rationale, ano yung dahilan kung bakit siya ipini-perform, bakit siya ginagawa? So yun po. May mga iba naman sa inyo, although I'm not fully suggesting na magkaroon din kayo nito, but the others are very good at memorizing even the benefits. No? So bawat stroke may kanya-kanya mga benefit. So personally, hindi ko naman sa sinasabing gawin po ninyo yun. Pero kung gusto nyo talaga mag-impressive yung presentation, it's okay. No? Pwede nyo pong ibanggitin po kung ano-ano may yung mga benefit na makukuha ng client ninyo while doing each and every one in the yung sa spectrum ng 5 basic stroke manipulation. Okay? And then, ayan. Gusto ko lang magbigay ng tip para sa iba. Kasi ang iba naman kasi, tulad nung kahapon, napansin ko, yung focus ng pagre-review o pag-aaral about the strokes, ginawa nilang isa-isa. I do not recommend that. No, I do not recommend that. Kailangan muna, yung tinatawag minsan na yung generalist view. No? Kailangan mayroon kayong kaunawaan ng bawat isa in a broader perspective. Yung una muna, ano ba yung katawagan ng bawat isa, ano ba yung root word sa nagsimula yung bawat isa, ano yung kanyang description ng bawat isa, and then yung rationale ng bawat isa. Yun muna. Kasi ang ibang ginagawa nila, kasi nauna yung e-plurals muna memorizein ko, aralin ko, no, yung kanyang description, yung kanyang rationale, yung kanyang benefits, yung kanyang variations, yung kanyang variations. Kapatid, hindi pwede po na gano'n, no? Mas maganda, aralin mo muna yung mga nasa ibabaw, aralin mo muna yung bawat description ng bawat isa, aralin mo muna ang rationale ng bawat isa, and then from there you go down slowly. No? Bago ka doon, bababa sa variation. Then lahat naman, isa-isa mo yung mga variation. Kasi mga simple lang naman po yun eh. And then, saka mo naman, magkakaroon ka ng bunga doon sa bawat sub-variations at maging sub-variations. No? Para kung sakasakaling kayo tawagin, at kung sakasakaling examination period na, hindi na kayo mawawala kasi kabisado nyo na yung mga pillars, no? Yung 5 pillars ng inyong massage stroke manipulation. Okay? So, I hope you got that, no? Nakuha natin po yon. Ayun. Ang isang bagay po pala, napansin ko rin, although hindi ko medyo napagtanto ko lang, kasi halos karamihan naman, lalo na sa atin ng mga Bisaya, no, medyo hirap tayo minsan maraming ibang hirap doon sa English na bakit. Although yung mga Cebuano, alam ko yung mga Cebuano magagaling yan eh, no, kahit na pagdating sa Tagalog hirap sila, pero sa English magagaling. But except for most of us, napansin ko, mas madali kasi ibig kasi yung Tagalog na mga terms, yung Filipino terms, no? So that's why I would suggest kung pwede rin na pag kayo ay nag-perform, no, kayo gumawa kayo yung spiel, gawin niyo yung spiel niyo na naka-Tagalog na po. Mas maigi sa tingin ko Tagalog eh, no, rather than English. Although yung mga blind na nauna kong in-evaluate, talagang mahusay sila, no. May ano pa yon. Meron pa silang may accent pa sila na sinasabi. So pero okay din yon. Pero between English and Filipino, mas tingin ko mas madaling tumimo sa puso ng bawat estudyante kasi tayo mga Filipino, yung Tagalog. So why don't you try doing that, no, in Filipino po yung inyong spiel, yung inyong presentation, discussion about the 5 basic stroke manipulation. Okay? So ayan, later we will be tackling about that. Pag-usapan natin yan, no, in given enough time to discuss on those elements. So ayun po, no. So ito po ang ating pong 5 basic strokes manipulation. And then I don't know if you watched this video. Panurin lang natin panandalian yung video na ito ng ating pong dating estudyante, although there were some minor changes, no, pero generally ganito po, this is how it's being presented. Tingnan nyo maigi, no, refresher, as I said, refresher natin to, yung the way she moves her hands, the way she delivers, yung kanyang eye contact, and then makikita po ninyo na consistent po siya, dire-diretso po yung kanyang presentation, and then napakaganda po, no. So I think and I know that you could improve, no, you could do better than her, no. So panoorin muna natin panandalian ang kanyang video na ito. Narito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. Narito po ang aking permit.
ihanda ang aking kagamitan sa pagmamasahe? Go ahead. Now, let me pause a little no doon sa kanyang pag-roll ng towel no. So as we said, kailangan i-demo niyo rin kung paano gamitin yung paano i-roll ng towel, and then look at it. When you look at the work of Roxanne here, yung kanyang pag-roll ng towel ay napaka-tight no, napakahigpit ng pag-roll ng towel, at yung kanyang edge ng towel ay hinarap niya yung pinakamagandang side ng kanyang towel no. So yeah, I'll just show it to you. Kasi malaki yung, may dalawang edge kasi ng ating towel na dapat nating bigyan ng pansin. No? So, number one, there's always this not so beautiful na side ng towel natin, at yung isa naman ay maganda yung kanyang side. No? So, yung pinakamagandang, much better na side looking side is yun yung iharap ninyo sa inyong assessor. No? So, yun yung ginawa niya. Inarap niya yon. Kaya, sabi natin, huwag kayong maging careless, no? Minsan kasi nag-roll ng towel, sana lang, basta na lang inaharap, yun nga, hindi niya napapansin na iharap niya yung hindi kagandang side, no? Kasi sa ating presentation sa oral practical examination, tandaan lagi natin yung ating audience ay yung ating assessor. Siya yung ating pinaka-main dito, no? Pinaka-main audience natin, kaya kailangan maganda yung presentation natin. And moving forward, okay, now let me pause a little here. Pansin niyo yung kanyang gesture, yung kanyang pagtuturo ng kanyang kamay. Napaka straightforward, no? Yung naka-close yung fingers. Tsaka hindi siya nagba-bounce back. No, kasi minsan may tendency tayo na magba-bounce back. Tuturo kang gas, binabalik mo agad pababa. No, sa kanya po iniintay niya yung pag-extend ni Roxanne ng kanyang kamay, iniintay niya na i-acknowledge siya ng kanyang kausap. So it's a sign of courtesy, no? It's a sign of pagkakaroon ng paggalang doon sa iyong kaharap, no, sa iyong kausap. Okay?
to introduce touch, applying lubricants, and is preferred as a transition stroke. Benefits: it relaxes the clients, calms the nervous system, adjusts places too painful, and calms the nervous system when done slowly. First variation is one-handed. It has three sub-variations called the raking, the ironing, and the circular. Raking: 2 fingertips or 5 fingertips together apart with pressure. Circular: it is deep using palm, forearm, or fist. Circular: palm gliding on skin in a circular motion. Second variation is two-handed. Both hands gliding on skin simultaneously, with two sub-variations, the heart shape and the circular. Heart shape: long deep stroke done by using two hands, heart shape motion. Circular: one hand over or beside the other in a circular motion. Third variation is alternate hand, with two sub-variations, the raking and the circular. Raking: same as one-handed raking, but using two hands alternately. Fourth variation is nerve stroke, feather-like finger tracing. The second basic stroke of massage is petrissage. Petrissage came from a French word clear, meaning to make, also known as kneading. It is a cycle with lifting, squeezing, and releasing of tissue. Rationale: the hand is in a C formation while performing the stroke, and the benefits is working out metabolic waste, and reduces muscle soreness and stiffness. First variation is simple clamp squeeze. Second variation, it is two sub-variation called the praying hands and the ocean waves. Praying hands, fingers interlaced while palm moving upward. Ocean waves, palm gliding on skin in opposite direction. And the third variation is alternate hand, grasp and release alternately. The fourth variation is pulling, thumb or palm pressure separating while moving forward. The fifth variation is skin rolling, lifting skin and superficial fascia with no downward force involved. The third basic stroke of massage is friction. Friction came from a French word picare, meaning to rub, also known as rubbing. It is compressing tissues in several directions using sliding hands, open palm, fingers, or knuckles back and forth over the skin or deeper tissue layer, usually dry with or without oil. Rationale: it is often used to areas that lacks muscle guard or to areas that have little or no blood supplies. Benefits: loosening stiffness and freeing adhesions are some of its benefits. First variation is superficial warming. Palms move briskly in opposite direction. It has a sub-variation called the sawing, using the ulnar edge of the hand gliding along the scapula or any bony areas of the body. Second variation is the rolling. Hold limb, hands with open hands from back and forth from distal to proximal. The third variation is ringing. Grasp firmly while twisting in opposite direction. Fourth variation is cross fiber. Fingers movement perpendicular to muscle fibers with moderate to heavy pressure. The next variation is chacking. Chacking, same direction
bone muscles and ligamentous fibers, thumbs or fingers move back and forth. The next variation is circular. Small circular movements that glide superficial tissues over underlying tissues. The fourth basic stroke of massage is the tapement. The tapement came from a French word tapoter, meaning to tap, also known as percussion. It is a repetitive staccato striking movement simultaneously or alternately using the ulnar edge of the hand, fingertips, open palm, cup palm, or loosely closed fist. Rationale that may be applied directly on skin or through a drape while avoiding heavy strokes over the kidneys. Benefits: it stimulates nerve endings initially, making it more sedative if continued, and also helps increase local blood flow. The first variation is tapping, using fingertips of one or both hands with various speeds. It has three sub-variations called the punctuation, the pulsing, and the raindrops. Punctuation, known as hard tap. Pulsing, alternate deep light tap. And the raindrops, very light fingertips tap on skin at different times. The second variation is placement. Skin is lifted by grasping quickly at the point of striking. It has a variation called blocking. Skin is lifted slowly and fully at the point of striking. The third variation is tacking. Chop using the ulnar edge of the hand with fingers relaxed. It has a variation called quacking. Strike with the last three fingers, producing quacking sound. When done along the muscle, the benefits is relaxation. When done across the muscles, the benefits is microcontraction. The fourth variation is coughing. Cupped hands, losing phlegm, congestion in chest cavity may induce coughing. The next variation is pounding. Loose fist beat with moderate strength. It has a variation called rapping. When applied, palm down. The next variation is clapping. Both palms strike the skin simultaneously. Sir, typically dahil non-diffuse ay ginagawa sa tiyan ng pasyente. But for demonstration purposes, maaari po itong gawin sa aking tiyan. The next variation is diffuse. Lay palmar surface on skin while striking back of the hand. The diffuse force move across the surface. Fifth basic stroke of massage is vibration. Vibration came from a Latin word vibrio, meaning to shake, also known as shaking. It is a rapid shaking, trembling, or rocking movements applied with fingertips or full hand. Rationale: performing vibration correctly needs coordination in practice. Benefits: it removes peristaltic movements and moves gas in the gastrointestinal tract. First variation is fine. Fingertips trembling the skin, fingers and wrist rigid, gliding along. The second variation is just moving and vigorously shaking back and forth. Third variation is forced. Grasp at the most proximal point from distal, back and forth. And then the fourth variation is rocking, push and catch motion. You may now proceed to post massage. Nung tapos po ang mga masahe, paano po kayo magkakaroon ng masahe? Babalikan po po kayo ng kaya. Nung tapos na po ang pagpapahinga, maaari na po kayo tumagilid upang maiwasan po ang pagkatilo at i-assist po po kayo ng dahan-dahan sa inyong pagtayo.
We are from Asian Wellness Spa Academy, and thank you for watching. Bye-bye. Okay. So there you are, no? Napakaganda nung kanyang presentation. Well. Okay, so salamat Roxanne sa iyong presentation, napakaganda. Although may mga minor changes po tayo if you notice. Although yung ginagawa ni Roxanne, yung client niya, halimbawa ito yung client niya, paminsan-minsan ay naka-contact siya doon sa client. Okay. Minsan naman wala. Pero sa ngayon, ang aking laging nire-recommend is from the very beginning until the end, lagi kayo nakakontakt. Pag wala kayong ginagawa doon habang na kayo ay nagkakaroon na inyong description, na inyong presentation, nakakontakt lagi kayo doon sa client. Okay? Why is that? Kasi para maramdaman ng client natin na andyan pa rin kayo, hindi pa kayo nawawala. No? So, ganoon din sa akin, no? Like kagabi I had a massage, so pumunta ako sa isang spa. Kapansin-pansin kasi kapag nawala yung contact ng client, that means medyo nawawala yung baka lumabas yung therapist. So that happens, no? Lumalabas yung therapist. Kaya kahit na medyo dahil sa sarap na massage ay antok-antok ka na, medyo magigising ka kasi biglang nawala yung contact. So that is what we are trying to emphasize now, na kailangan i-maintain yung lagi natin yung ating contact. Okay, moving forward. Tuloy tayo ngayon sa ating vital signs taking. Ang ating discussion ngayon ay patungkol naman dito sa bahagi na ito ng SOAP. Okay. Nawala siya. Tingnan natin dito sa dulo. Anyway, we can check on that later. Balikan na lang natin. Tuloy na natin sa post-massage tulad ng binanggit natin kanina, no, na panood natin sa presentation ni Roxanne. Napakaganda nung kanyang ginawa sapagkat doon sa kanyang presentation minabuti niya na talagang na-showcase niya lahat, no, at naipadama niya lalo na doon sa huling bahagi ng kanyang presentation. So ano yung mga elemento ng ating post-massage? So definitely hindi pwede makumpleto po yung ating presentation ng post-massage kung wala documentation. At andito gamit yung inyong post-evaluation form. So yung post-evaluation form na yan, dapat na finila pa natin. Pero as we've been saying, guide post lang po itong post-evaluation na ito, na hindi naman kinakailangan talaga na we spend time on that, no, na talagang natin. Pero parang guide post lang po ito siya. Kaya mga element, mga basic questions lang po, no, ano yung naramdaman ng client, given a scale 1 to 10, yung ganon, no? Yun lang po yung ating papansinin po doon. And then, of course, yung aftercare, no? Napakaganda niya kanyang pag-present, no? Ano yung gagawin ng client niya, o anong gagawin ng client natin after giving the massage, so magkakaroon sila para ma-maintain yung healthy lifestyle, kumain ng sapat na masustansyang pagkain, magpahinga ng sapat sa oras, uminom ng sapat na tubig, yung ganon. And so on and so forth. Okay. So yun po, napakaganda po, no, hanggang sa pinakahuli noon is yung lumabas yung client and then nagpasalamat ka na sa iyong client. Then afterwards, you have to prepare the massage table to retrieve back, no, iligpitin mo yung kagamitan, and then once you are ready, then you are now again to face your assessor, and then sabihin nyo sa kanya na tapos na yung paglilipit ng kagamitan, and then you ask permission to leave the room. So yun po ang kabuuan po noon, no. So ngayon, let's yung mga discussion natin about the draping, we will have a slide on that in a little while. It's almost time na, no, kasi magkakantay ng break at exactly 11:30. So tuloy tayo sa discussion natin regarding doon sa application of massage therapy, no. So ayun, naunahan na tayo. Okay. Tingnan natin po 'yon. Madali lang naman actually 'yon, maigsi lang po 'yon. Let's take a look, no, for a while. Ayan, so balikan natin yung ating discussion on the massage paraphernalia and its application. Ano yung mga gamit, no, kailangan nyo dalhin doon sa DOH examination. At tandaan natin, kapag tayo ay pumunta sa ating examination room, kinakailangan kumpleto yung gamit natin, no? Kaya like yung sinasuggest na before leaving your house, kailangan, or even before going to bed sa gabi, bago ang examination day, ay meron kayong nakasulat na checklist, no? Nakaisa-isa po yung dapat yung dadalhin, and then before even leaving your house, titingnan nyo uli, no? Kasi baka mamaya habang tinabi mo yung mga gamit mo, nilaro ng mga anak nyo, maya pag exam sa DOS, wala na pala yung mga towel, wala na pa yung mga ibang kagamitan, no? So you better check.
Now, ang sumunod naman dito ngayon, tingnan natin, no? Ano yung mga, let's skip on that. Ano yung mga dapat yung dadalhin sa exam? Number 1, paper bag. No? So, as we were suggesting, it has been a tradition sa AUSA na pag kayo ay nag-exam, ang gagamitin po nating sisidlan ng inyong pong gamit ay ang inyong sturdy na paper bag. No? Huwag kayong magbili ng minsan kasi mayroon ako napansin, yung minsan kahapon nung examination ako sa Coronadal, yung mga ibang estudyante, may paper bag nga pero ang nipis-nipis, no? Kaya pag napuno po yan o naalis po doon sa kanyang yung mga gamit niya at nadaanan po na electric fan, talaga malilipad po siya, no? So, maigi po yung katulad ng ganito, medyo sturdy, magandang tingnan, and then kung pwede po, lagyan po ninyo ng weight sa loob. Ayan, so ako mayroon po akong maliit na plywood. Okay, so ilagay nyo po yung plywood na yan sa loob dito para pagka pinasok na po niya yan, no, pwede siyang tumayo mag-isa. Ayan, no? So hindi kayo kakabahan na ito ay liparin na electric fan, no? Kasi may weight na po siya, no, sa loob. Okay, so ayun po. Ang sumunod naman ay ang linen. So pag sinabi nating linen, any color basta white. Ayan. So, yung linya na ito ay makaganda na linya na ito kasi yung buong paligid niya okay. Hindi naman pala, pero ang kanyang paligid ay mayroong garter, no? So garterize yung linya ninyo. Hindi naman necessarily may butas kasi hindi mo naman ma-expect na yung examination bed na gagamitin sa DOE sa may butas, no? So basta importante lang po mayroon pong siyang garter. Ngayon ang para mas kasi hindi natin ma-ascertain, hindi natin ma-assure na yung anong size na gagamitin na bed, no, anong size ng massage table, na gagamitin sa examination room ng DOS. Kaya ang maigi, mas maganda kung talagang yung paligid garterized para it fits all, no? It fits any size, no? Hindi kayo ma-problema pagka medyo maluwag o medyo maliit yung massage table na gagamitin sa examinations. So garterized. Ang sumunod naman ay ang dalawang towel, no? Again, tulad nung sinasabi natin, any color basta white, no? So dalawang towel po 'yan. You make sure that the towel that you'll be using is clean. At yung kulay na yan ay hindi po putim, no? Hindi po putim. Yung puti, hindi mo malaman kung puti o maitim, no? Putim. Dapat malinis po siya, white color. And then hanggat maaari po medyo makapal-kapal ng konti, no? Huwag naman sobrang kapal kasi medyo may kamahalan po 'yun. Basta what we're saying here is that pag ni-roll mo siya at dinisplay mo sa harapan ng assessor, meron siyang character, no? Maganda siyang tingnan. Okay, so that's the idea for that. Ang sumunod naman ay ang inyong oil. Now, anong klaseng oil ang gagamitin? Ngayon, careful po tayo, wag po tayong magdadala ng oil. Halimbawa, minsan kasi may iba dahil sa probably sa kanilang kabisihan hindi nakapagdala ng maayos na oil. Ang importante po yung oil na gagamitin po natin ay yung vegetable based na oil, no? So what I have here in this presentation is yung sunflower oil. So this is an example of a vegetable based oil. And another example is yung mga VCO, yung mga almond oil, yung mga ganun, no? So ito naman ay kasi para sa presentation purposes natin sa DOS, kaya please iwasan nyo po magdala ng mga mineral based na oil. Ano po yung mga example ng mineral based na oil, no? Yung mga brand na katulad ng Johnson & Johnson, yun ay mineral based na oil, no? So don't bring any of those kasi baka mahirapan kayo, baka questioning kayo ng assessor, but yung dinadala, wala naman siyang nutritive value, or tanungin kayo, mayroon bang nutritive value yung ginagamit mo ng kanyang klaseng oil? No, definitely wala pong nutritive value po ang mineral oil. The only oil na may nutritive value ay yung mga vegetable based oil na katulad po ng sunflower and other form of oil na extracted po yan sa halaman. Okay, so klaro na po tayo po doon. Ang alcohol naman po, ito, dapat 70% isopropyl alcohol, no? Yan, huwag ko na ipakita yung brand. Yun. So this is a 70% isopropyl alcohol. And why is that kinakailangan ng 70%, no? Why is 70% better than the 40% isopropyl alcohol?
Well, of course, simple lang ang logic, no? The more concentrated the alcohol is, the more concentrated the alcohol is, the better yung kanyang capacity to destroy or kill the microorganisms. Okay. So ang sumunod naman yung sphygmomanometer. Okay? So here, yung sphygmomanometer naman ay napakahalaga. Nagkabuhol. Napakahalaga na ang inyo pong bibilhin o dadalhin nyo po ay yung maganda-gandang klase, no? Marami po, meron po yung mabibili murang-mura. Ang mga price range niya, mga below 1,000, mga 700 plus, no? Meron akong nakikita niya minsan doon sa bandang Bambang, no, sa Manila. Yan, napakamura. Ngayon, ang pagmura-mura yung mga Sphygmo na gagamitin po natin, maraki po ang tsansa na magkakaroon po siya ng mga problema. Halimbawa, yung kanyang valve, no, ay minsan may singaw po yan, no, yung kanyang tubo, ganun po, nagkakaroon po ng problema. So, ang price range sa tingin ko ay hindi naman kayo masyadong mamamahalan at hindi naman medyo masyadong mura, ay nasa range po ng between 2,000 to 2,005. So, safe na po yun na klase ng brand, no? Yun lang po yung gagamitin po ninyo sa inyong DOH examination. Siyempre, kung pag bumili po kayo, isang kit na po yan, kasama na po din po yung stethoscope, no? So, yun po yung inyong dadalhin po sa inyong examination. Okay? Yung thermometer naman, let me warn each and everyone na hindi po ina-allow ng DOH ngayon ang any form of thermometer na mayroon pong mercury content. Ibig sabihin po noon, di ba yung araw, maalala niyo po yung mahaba, no? Parang pencil-like na siya na thermometer na mayroon pong red color sa gitna. Yan po ay yung content po niya thermometer. So, there was already a few years ago, mayroon ng pinalabas na memorandum ang DOH na huwag kayong gumamit ng any gadget o any paraphernalia na mayroong mercury content. So, yung ganito, pwede na po yan, no? Kaya lang pag gumamit po kayo ng thermal gun or ng thermometer na katulad ng ganito, you make sure that yung battery ay bago. Kasi minsan pagka bumili po kayo, akala nyo okay yung battery kasi mayroong battery siyang kasama, you have to make sure na yung battery ay bago para ito ay makapag-function ng maayos. Okay, so what else do we have here? Clipboard. Ayan. Nasaan yung aking clipboard? Okay. Nabitbit ko kasi sa Coronadal yung isa. Ito yung example ng clipboard. At yung clipboard natin ay kinakailangan nandyan yung tatlong forms, no? The client intake form, the SOAP form, and the post-evaluation form. Ayan. So, andyan po yan, ha? Sa inyo pong, siyempre magdala din po kayo ng ballpen or pwede na din pong lapis basta po yun ay sharpened na lapis. Okay. So, ayan, ang pinakahuli sa tingin ko, katulad ng sabi natin kanina, ay yung kahalagaan ng patuloy, paulit-ulit na practice, no? Because yun lang po yung ating pong susi ng ating tagumpay sa oral practical examination sa DOH. Kailangan constant practice. Kung pwede po, everyday po pinapractice nyo po. Kung saan po kayo mahina, kung saan po kayo medyo mas kinakabahan, doon po kayo magtuon na yung pagsasanay upang sa ganun ay makuha nyo po yung performance level, no? Pag sinabing performance level, yun talaga yun na yun, no? Yun na yung the best way for you to deliver yung piece when it comes to the oral practical examination ng DOH. Okay? So, ayun po ang pinakamahalaga. Okay. We don't have time for that, no? So, ayan, tuloy naman po tayo. What time is it now? Uy, lagpas na po tayo sa ating pong 11:30. So, we'll have a short break and then we'll resume at exactly 12 o'clock. Tuloy natin yung ating discussion hanggang sa makumpleto po natin yung mga ating aralin dito sa bahagi po ng massage application. So, tulad ng binabanggit po natin, nandito po yung ating talakayin ng 3 stages of massage, the 3 stages of massage as the pre-massage, massage proper, and the post-massage, and the other areas, at particularly doon sa ating vital signs taking. So, see you around at 12 o'clock. God bless. See you.